Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Si Elizabeth Bathory ay isang maharlikang babae sa Europa na nabuhay noong late 1500s at early 1600s. Sa maraming dekada, inaalala siya bilang isa sa pinakasikat na babae sa kasaysayan ng krimen. Siya ay may titulong unang female serial killer o Blood Countess. Si Elizabeth ay ipinanganak noong August 7, 1560, sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya sa Kingdom of Hungary na ngayon ay bahagi ng Slovakia at Hungary. Siya ay kasama sa angkan ng mga royals, kabilang ang naging hari ng Poland bilang kanyang tiyuhin na si Stephen Bathory na kilala rin bilang Duke ng Lithuania at Prinsipe ng Transylvania. Sa edad na 15, ipinakasal si Elizabeth kay Ferenc Nadasdy noong year 1575. Isa siyang kilalang mandirigma laban sa Ottoman Empire. Dahil madalas wala sa bahay ang kanyang asawa, si Elizabeth ang namahala sa kanilang mga lupain at kastilyo, kabilang ang kilalang Chaktis Castle sa Slovakia. Noong 1604, namatay ang kanyang asawa. At dito nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga kakaibang kwento tungkol sa kanya. Bakit nga ba siya tinawag na unang female serial killer at Blood Countess? Si Elizabeth Bathory ay inakusahan ng pagpatay sa mahigit 600 na kababaihan. Karamihan ay mga batang dalaga mula sa mahihirap na pamilya. Siya ay inakusahan ng matinding anyo ng karahasan laban sa mga kabataang babae, kabilang ang pisikal na pananakit na nauuwi sa pagkamatay. May mga testimonya ring nagsasabing gumamit siya ng iba't ibang paraan ng pagpapahirap upang parusahan ang mga biktima. Ayon sa ilang ulat, may mga dalagang iniwang nakabilad sa matinding lamig bilang bahagi ng parusa. Isa sa pinakakilalang kwento tungkol sa kanya ay ang sinasabing paggamit niya ng dugo ng mga kabataang babae upang mapanatili ang kanyang kagandahan at kabataan. Isang detalye na naging bahagi ng folklore at pop culture, ngunit pinagdududahan ng maraming historian. Ang kwentong ito ay lumitaw lamang matapos ang mahigit 100 years ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring ito ay katang-isip na idinagdag upang gawing mas sensasyonal ang kanyang kwento. Dahil sa dami ng sinasabing biktima niya at sa bigat ng mga paratang, kinilala siya ng ilan bilang isa sa pinakaunang naitalang babaeng serial killer sa Europa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na karamihan sa impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay nakabatay sa mga testimonya at salaysay noong panahon na iyon, at hindi sa uri ng pisikal na ebidensyang ginagamit sa modernong investigasyon at sistematikong forensic science na kagaya ngayon. Ang ebidensya laban sa kanya ay based sa mahigit 300 testimonials o patotoo ng mga saksi. May isang testigo raw na nagbanggit ng eksaktong bilang ng mga biktima na 650. Pero walang opisyal na listahan ng natagpuan. Maraming historia nang nagsasabing maaaring pinalaki ang bilang upang mas lalong idiin siya sa paglilitis. Naging basehan din ang mga salaysay ng kanyang mga katulong at pati na rin ang ulat ng mga investigador na nakakita ng sugatang dalaga sa kastilyo. Paano nga ba siya nilitis at pinarusahan? Taong 1610, ipinadala ni King Matthias II ang isang investigador upang silipin ang mga akusasyon at pinamunuan ito ni Count Georgi Turzo. At noong salakayin nila ang kastilyo, may mga natagpuang patay at sugatang babae ayon sa ulat. Ngunit hindi kailanman personal na humarap sa korte si Elizabeth. Ang kanyang mga alalay at katulong ang nilitis at pinahirapan upang umamin. Ilan din sa kanila ang hinatulan ng kamatayan, sapagkat may mga ulat na ang ilan sa kanila ay nakita mismong gumagawa ng karahasan sa ilalim ng utos o impluensya niya. Si Elizabeth, dahil siya ay maharlika ay hindi siya pinatay. Sa halip, ikinulong siya sa loob ng sarili niyang kastilyo sa Chaktis Castle. Pinadera ng kanyang silid at nilagyan ng maliit lamang na butas para sa pagkain. Doon na din siya namatay noong 1614 sa edad na 54. Biktima lamang ba si Elizabeth ng politika? May mga modernong historians na naniniwalang maaaring may political motive ang kaso laban sa kanya. Bakit? Si Matthias II ay nakaupong hari ng Hungary noong 1608 to 1619 ay may malaking utang sa pamilya ng Bathory, at kapag nahatulan si Elizabeth,
Makokontrol ng korona ang kanyang yaman at lupain. Maari din naman na inggit dahil isa siyang makapangyarihang babae sa panahong dominado ng kalalakihan sa kanilang lugar ang politika. Base sa aking research, ang kanyang ari-arian ay hindi agad kinuha ng hari matapos siyang mahatulan, at ang mga anak at kamag-anak pa ang nagmana ng ilan sa kanyang pag-aari na nagpapakita na hindi siya ganap na nabuwal bilang kriminal sa korte. Dahil sa kombinasyon ng brutal na testimonya at dumagdag na mga kwento, si Elizabeth Bathory ay naging inspirasyon ng maraming gawa sa fiksyon, kabilang na ang mga kwento ng mga vampire at horror, at tinawag siyang Blood Countess. Siya ba ay tunay na serial killer o isang mataas na babae na nasangkot sa isang kontrobersyal at masalimuot na legal at politikal na laban? Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubos na nalulutas. Ikaw, ano sa tingin mo?